Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala wabarakatuh. Brothers and sisters, brothers and sisters na nanonood ngayon, inshallah, kung kayo ay mayroong mga kapamilya, kaibigan, kakilala na gustong makarinig kahit papano ng ilang mga katuruan o mga bagay patungkol sa Islam, inshallah, ay pwede ninyong i-share itong ating podcast, live podcast. And kasama ko ngayon, syempre, si Brother Imran. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bro. Musta? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayan, so inshallah, sa araw na ito ay mag-share lang kami ng mga ilang bagay patungkol sa Islam. So hindi naman lingid sa ating kaalaman na fastest growing religion ngayon sa buong mundo ay Islam, no? So kung ito ay ating i-search halimbawa sa Google na lamang, no? Kung ano ang fastest growing religion ngayon ay ito ay ang Islam. So inshallah ay gusto naming i-share sa inyo ano nga kaya ang dahilan kung bakit parami ng parami ang yumayakap sa Islam. Ano ba yung mga kadahilanan ng ating mga kababayan at ng iba pa sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa UK ngayon, alhamdulillah, no brother, napaka dami ng yumayakap ng Islam sa Islam, no. So inshallah, so kami ni Brother Imran bilang mga balik Islam din kami. So pag sinabi po nating balik Islam para sa kaalaman ng ating mga non-Muslim friends na nanonood ngayon o makakapanood ng video na ito after ma-post, pag sinabi nating balik Islam, ibig sabihin ikaw ay nasa ibang pananampalataya before. Tapos ikaw ay nagbalik sa iyong fitra. May tinatawag tayo na fitra, brother. Pakipaliwanag nga sa ating mga brothers and sisters kung anong fitra. Yeah, bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah, alhamdulillah. Yung sinabi niyo pa, nabanggin mo yung fitra. So, Islam is a religion of fitra. So, ano bang ibig sabihin ng fitra? So, ang fitra is an Arabic word na ang ibig sabihin ay innate nature, natural disposition. So, ito yung mayroon tayong bawat creation ng Diyos ay mayroon tayong paniniwala na there's only one God. God exists and there's only one God and He deserves to be worshipped. So, lahat ng mga tao, lahat ng mga creation, nakikita man o hindi nakikita, sila ay sumasamba sa naglikha sa kanila. At yan ang fitra na itinanim ng nag-iisang Diyos sa puso natin at sa lahat ng bawat creation niya. So ngayon bubuhayin natin ang fitra. So alhamdulillah kami ni brother at marami pang mga nagbalik Islam, sila ay nagbalik loob, nagbabalik Islam dahil naging malinaw sa kanila ang pananampalatayang Islam. Ito, ang Islam ay relihiyong fitra. Ito yung innate nature na kailangan sambahin natin ang dakilang naglikha sa atin. So, ito yung dapat natin na ito yung ipapaliwanag namin dahan-dahan sa inyo na kung saan ganun din kami dati, na confused kami. So, ganun din kasi ang sinusunod lang namin dati is kung ano yung namana namin na relihiyon ng aming mga kagawian, namana na sa aming mga magulang. So wala kaming choice, hindi namin pinag-aralan ang religion na yon. Kung bagkos, ito ay sinunod lang namin na walang pag-aaral. So yan ang naging way of life natin noon. So alhamdulillah kami ay nabiyayaan ng Allah, alhamdulillah by the guidance of Allah na napag-aralan namin itong Islam. Alhamdulillah na dinala kami dito sa Bahrain at ito ang Bahrain isa sa mga Islamic Muslim country. So alhamdulillah at ito ay blessing ng Allah at ito ay naniniwala kami bilang isang Muslim na ito ay destiny or tinatawag sa wikang Arabic na qadar or qadar Allah na dinala kami dito na may purpose. So basically lahat ng mga nilalang ng nag-iisang Diyos, may purpose tayo. So let's start to talk about the purpose of life, bro, no? Alhamdulillah. So yun, no, so tulad nga ng sinabi ni Brother Imran, no, so ang gusto lang naman namin, ang layunin talaga namin dito sa pagsisimula ng isang podcast patungkol sa pagtuturo sa Islam ay dahil gusto namin na magsaliksik tayo, inshallah, di ba? Na
hindi naman namin ipinipilit kumbaga sa inyo ang pananampalatayang Islam, pero kumbaga kung tayo ay mga bagay na tatanggapin at ire-reject, nararapat lamang na pag-aralan muna natin ito bago natin ito either tanggapin o i-reject. Kasi kapag tayo ay tumanggap ng isang bagay na hindi naman talaga natin lubos na pinag-aralan, ito yung matatawag natin na kumbaga blind faith, no, brother? So kahit hindi lang naman sa ibang relihiyon, kahit sa Islam. So kung halimbawa ikaw ay pinanganak na born Muslim ka, kumbaga na ikaw ay pinanganak sa isang pamilya na talagang mga Muslim simulat sa pool, hindi din nararapat na ikaw ay basta-basta na lang na parang kamot may bahala na ito pinalaki ako sa isang Muslim na pamilya, edi Muslim ako. So hindi 'yon ang tunay na pananampalataya. So sinabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, no, na gamitin natin yung ating mga isipan para pagnilay-nilayan yung mga salita na inireveal ng Diyos sa atin. So inshallah, yun lang naman yung gusto namin, na at least pakinggan nyo, magsaliksik kayo kung ano ba ang katuruan ng Islam. So kung kayo ay mayroong mga katanungan, pwede kayong tanong sa ating comment section. Inshallah ay susubukan natin itong sagutin sa abot ng ating makakaya, inshallah. So simulan siguro natin, brother. Siguro i-share namin muna yung aming mga karanasan bilang isang mga balik Islam. So lalong-lalo na si brother, dahil si brother talaga, ako kasi ako ay nagbalik Islam sa murang edad. Ako ay naalala ko grade 5 pa lang ako noon. Tapos yung father ko ay nag-decide na magbalik Islam, alhamdulillah. So nung nag-decide siya magbalik Islam, so syempre natural na kaming buong pamilya ay naging Muslim. So kumbaga lumaki ako sa Islam, pero tulad ng sinasabi natin, so kung pwedeng mong masasabi na para na rin akong isang born Muslim dahil lumaki na ako sa Islam na pamumuhay. So pinag-aralan ko rin ang Islam para masabi ko sa sarili ko talaga na ito ay sinusunod ko dahil naniniwala ko na ito yung katotohanan. So inshallah, so yun yung ating mga i-share sa inyo. Ano ba yung pinaniniwalaan naming mga Muslim, mga pinanghahawakan namin na katibayan kung bakit namin nasasabi na ang Islam ang tunay na relihiyon na itinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So simulan natin kay Brother Imran. So Brother Imran, una muna nating tanong ay ano yung iyong faith or religion before kang maging isang balik Islam? Ako, raised ako as Catholic. Pero dahil nga sa siguro ito ay guidance talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, so nag-start ako manaliksik ng religions. Kaya nag-join ako sa iba-ibang mga sekta katulad ng Iglesia ni Cristo, katulad ng Grace Baptist, at then kung ano pa yung mga religion na nalalaman na alam ko na medyo close sila sa Panginoong Diyos. Kasi ang dati, yung pagkakalam ko, pag once na ikaw ay relihiyoso ka, very close ka sa Diyos, 'di ba? So hindi ko yun inalam kung ano yung religion, basta importante, ang pagkakalam ko lang basta palaging nagsisimba, active ka sa church, so close ka sa Diyos, devoted ka kung tinatawag. Ako, naiintindihan ko naman yung sarili ko na may Diyos. Alam ko na may Diyos. Alam ko na kailangan ko ng Diyos. At ang palagi ko lang tinatawag ako sa murang edad ko, Diyos. Hindi ko siya kilala pero tumatawag ako sa Kanya. Sa puso ko, ito yung palaging sinasabi ng lola ko na palagi akong tumawag sa Diyos. Hindi mo kailangan na pumunta kung saan-saan, kung pumunta sa simbahan, basta manalangin ka lang ng taimtim at nandyan ang Diyos. Makikinig sa iyo. So parang bro, no, parang yun yung usual na paniniwala natin, no, na kahit ako before, parang ang paniniwala ko, basta naniniwala ako na merong Diyos, kalas. Okay na yon. Basta naniniwala ako merong Diyos, ano man mangyari, gumawa ng maganda. Maganda, mabuti, maganda o masama, at dahil siya ay mahabagin. So kalas, pagdating sa dulo, ikaw ay maliligtas, no? At hindi na sumagi sa isipan na magsaliksik
aralin talaga kung ano ba, bakit ko ba pinaniniwalaan na halimbawa ikaw ay isang Hindu, bakit ko ba pinaniniwalaan na ang isang baka ay Diyos, ang isang tawag dito, ahas ay Diyos. So dapat mayroong dahilan. Ngayon, hindi mo rin siya basta-basta i-reject. Sasalaksikin mo, maghahanap ka ng mga dahilan. Halimbawa, sinabi ko, hindi ako papayag na ang isang baka ay Diyos. So, hindi mo yun sasabihin nang wala lang. So, mayroong dahilan. Totoo. Bakit ka naniniwala na ang baka ay hindi pwedeng maging isang Diyos? So, sa lahat ng pananampalataya, dapat ganun po tayo, no? Na inaalam natin kung bakit ba natin ito pinaniniwalaan. Halimbawa, kaming mga Muslim, naniniwala kami na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyang pinakadakila sa lahat at siya ay nag-iisa. So, sinabi nga sa banal na Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Pakitranslate nga, Brother Imran. Sinabi yun na, O Muhammad, siya si Allah, ang nag-iisa. So, sinabi doon na si Allah subhanahu wa ta'ala mismo, directly na ipinakilala niya ang kanyang sarili. Siya si Allah, ang nag-iisa. So, doon pa lang, ipinakilala na ang kanyang pangalan. So, ngayon, magtataka tayo, sino si Allah? So, ano ba yung pangalang Allah? Ano bang mayroon? Ano ang katangian ng Allah? So, na bakit siya ang ina-attribute ng mga Muslim na siya ay Diyos? Kumbaga bro, no, sa Islam, no, ay malinaw na binanggit na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa. Yeah. No? Nag-iisa, walang katulad, hindi nanganak at hindi ipinanganak. Yo. So ngayon, kaya kami naniniwala sa bagay na ito dahil pinaniwalaan natin na ang Quran, ito ay salita galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ngayon ay inshallah pag-uusapan natin yung paniniwala naman namin before. So ngayon naniniwala kami na ang Diyos ay nag-iisa at pag sinabi namin nag-iisa, talagang isa lang. So, walang ibang meaning. Walang iba. Oh. Iisa lang siya, hindi siya pwede maging plural, hindi siya pwede maging dalawa or more than that. So kailangan dapat maintindihan natin by using our mental faculty that God is one, iisa lang siya. So napakasimpleng intindihin. So kung nag-iisa lang siya, so sambahin natin siya. Siya lang ang dapat natin sambahin. Kung mayroong kang mga hihilingin or papasalamatan, hihingi ka ng protection, diretso sa kanya. Hindi ka hihingi ng protection kung kani-kanino, hindi ka pupunta kung kani-kanino, hindi ka hihingi ng mga kailangan mo kung kani-kanino. Dahil ang Diyos lang ang makapagbigay nito, siya lang no? ang pwede, ang provider, siya lang ang magpo-provide, magpo-protect, siya lang ang magbe-bless sa atin. Kaya yan ang tinatawag na pagsamba. 'Di ba? So bro, nung ikaw ay panahong nasa ano ka pa, no? Hindi ka pa isang Muslim. So dahil nag-Muslim ka dito na sa Bahrain, no? So ilang years ka bro na hindi Muslim? Hindi Muslim, basta 40 years old ako ngayon. So ilang taong ka na 18 nag-Muslim years ka? na akong Muslim. So minus mo na lang. Subhanallah. So 22? 22 akong 22 tama. 18 years akong Muslim na ngayon. So 40 years old ako ngayon. So 22. 18 years kang Muslim. So tama, 22 kang. So sa loob ng 22 years na yun, bro, ng pagiging isang Muslim. Nailantad ko tuloy ang aking edad. Nailantad na ang edad. So alam niyo na po, si Brother Imran 40. Pero alhamdulillah, batang-bata patik na alhamdulillah. So bro, maibalik ko lang, no. So nung panahon na hindi ka Muslim, matatawag mo ba ang sarili mo na religious? Siguro kung sa ngayon, hindi ko to yung matatawag na na ako ay isang religyoso. Before. Kasi nga wala akong batayan una-una. At then parang ang paniniwala ko nakabase lang sa aking emosyon. So ang naituro sa iyo bro ng halimbawa ng iyong mga pamilya, pag tinuturuan ka nilang magdasal, anong sinasabi nila? Actually wala, di naman ako tinuruan ng mga pamilya, wala silang mga sinasabi, basta ang lang doon, ang definition lang doon na ikaw ay connected ka sa Diyos basta palagi kang pumupunta ng simbahan. Pag pumunta ka ng simbahan, active ka every Sunday, ibig sabihin isa kang Bro, kinukulit ka ni Sister Mariam, 24 ka daw nung 24 years ka daw na hindi Muslim. 24 whatever. Hindi ako mahina ako sa calculation. Okay. So, yun nga. So, 8 sana tayo nun.
So dun sa pagiging religyoso. Religyoso. At yun nga, ang aking mga magulang wala silang naging ano sa akin, contribution kumbaga sa when it comes to pagturo. Oo. So ako mismo ang diniscover ko talaga. Yun kumbaga utay-utay, unti-unti ko na parang especially na nung basta ang isa sa mga natandaan ko yung lula ko, palaging palaging nire-remind sa akin na kailangan ka lang makipag-connect sa Diyos, diretso sa Kanya. So, hindi mo kumbaga, kailangan kung saan-saan, kung kahit anong anything na makakatulong sa iyo, basta diretso ka sa Kanya. Pero nandun pa rin yung kultura. Nandun pa rin yung kultura na alam mo yung mga sinasamba na ganito, ganon, yung mga ganon na yun ang kinagisnan. Ito yung kultura nating mga Pilipino. Kaya dala-dala natin ito. So kumbaga bro, wala kang masyadong outside na naka-apekto sa iyong paniniwala sa Diyos. So dito papasok yung sinasabi nating fitra, no? Na kahit kung ikaw ay mamumuhay na walang kahit na sinong magtuturo sa iyo, na kung sige wait lang nahingi si brother. Tsaa. Para mas ano tayo. Yan, so kumbaga kung ito yung sinasabi namin na fitra, na kung walang outside source na makaka-affect sa iyong paniniwala, so automatically ang paniniwalaan mo merong lumikha. No? Kasi pag nakita mo halimbawa, imposible na itong mundo na to ay bigla na lang nagkaroon ng walang naglikha. So, halimbawa, pag sinabi ko sa inyo ngayon na yung cellphone or kung saan man kayo nanonood ngayon ng live na ito ay bigla na lang sumulpot nang walang naglikha, hindi kayo maniniwala. So yung fitra natin nagsasabi na itong mundo na to hindi pwede siyang bigla na lang nangyari. So mayroong lumikha sa kanya. At dahil wala ngang outside source bro no na kumbaga hindi ka pinalaki sa pag-aaral din ng mismong relihiyon na kinaaaniban mo before. Doon pumasok yung innate nature mo na naniniwala ko na may lumikha at iisa lang siya. Yes. So hindi mo naisip na pwede siyang maging more than one. Talagang isa lang ang nasa isip mo. Tama bro? Opo, yun. Yun nga. Basta ang pagkakaalam ko, okay, iisa lang ang Diyos. So, alhamdulillah at ito ay alam ng nag-iisang Diyos kung ano nasa puso ko. Kaya ito yung binigyan niya ako ng guidance sa pamamagitan ng pananaliksik ng kaalaman. Naalala ko nung high school ako, nung nag-aaral ako ng sa Kolehiyo? high school. High school. Mayroong kaming subject na values education. Oo. Subject yan, bro. Values education. Napaghahalata na naman ng edad. Tapos mayroong chapter doon talk about religion. Ang teacher namin, Iglesia ni Cristo. Iglesia. At ang tinuturo niya, puro sa pananampalatayang iglesia. At then, majority naman ng kaming mga estudyante, mga Katoliko. Tapos, ang ginawa niya, in-split niya yung kung sino yung Katoliko at sino yung mga iglesia at saka born again. Sinegregate, bro. Oo. Katapos, pinagdebate sila. Ako wala akong alam. Wala akong alam about Bible, whatever, wala ko alam. Kaya hinayaan ko na lang yung yung ibang tao, yung mga matalino sa amin na magdebate na lang kayo at dito lang ako sa likod, makikinig lang ako. Pero nandun ako, bilong ako sa Katoliko, sa Catholic. Tapos nagdedebate sila. Isang book ang pinagdedebatehan nila, Bible. So anong yung main topic na pinagdedebatehan nila? Pinagdedebate sila about nga sa Trinity. Kasi ang iglesia hindi sila naniniwala sa Trinity. No? Mayroon naman naniwala sila na si Jesus Christ is a Savior. Tapos mayroon naman na about itong Katoliko, naniniwala sila sa Trinity. Kaya nagdedebate sila. Ako naman wala akong alam. So nakikinig lang ako. So yun ang naging eye-opener sa akin. Kaya sabi ko, katapos binigyan kami ng assignment ng teacher namin na mag-research, pumunta sa mga head ng mga simbahan katulad ng pare. So nalaman ko may isang pare, in-interview ko. Nung in-interview ko yung pare na bakit ka sumasamba sa mga ganito na sinabi naman sa Biblia, napakaliwanag na pag-aralan namin ito, hinighlight ito sa amin, pinamukha namin ng na bawal ang magsamba ng mga ganyan. Ang isinagot sa akin representasyon. Oo, hindi daw sinasamba. Representasyon lang. Ano lang daw yan, kumbaga dahil tayo, nasabi nila sa noon,
naniniwala daw hindi lang sa Biblia kundi pati din sa kultura na kung saan ito yung dala ng mga Espanyol na ito yung kinakagawian natin na sa ano. So ibig sabihin, yun ang inano ng pare, inirason. Pero hindi ako naging satisfied doon. Pero wala akong choice kundi kailangan ko na mayroong assignment, kailangan ko i-submit ang aking assignment, ma-perfect ang score. So inano ko na lang noon. Pero tumatak talaga ito sa isip ko. Hanggang dinala ko ito hanggang college, ang agam-agam ko. Sabi ko, no, kailangan may sense ang ano, kailangan may kulang, kailangan ko mayroong kung may discover. Hindi ko alam, pero alam kong mayroong hidden na nakatago, kumbaga. Hanggang nakapasok ako, nag-enter ako ng college, mayroon akong kaibigan na ang kanyang tatay, pastor. Siya ay mabait na tao, mabait na kaibigan. Naging close kami. In-invite niya ako sa simbahan niya. Ito yung Grace Baptist Church. Okay. Doon. So, nag-join na naman ako sa Grace Baptist. Bagong relihiyon na. Another na naman yan. Katapos, pinamukha na naman sa akin yung mga ganon. As in-educate niya ako na bawal yung mga ganyan. Tapos, start na naman ako pinag-memorize ng Bible. Inano niya ako, binabasa na ako ng Bible. Pinapapunta ako sa simbahan nila. Minsan, pinapamemorize ako ng hindi ko nga memorize. Hindi ko nga alam kung bakit. Hindi naman na siguro mahina ang memory ko. Tapos, medyo kung ikukumpara, sabi ko, kung ikukumpara ko naman itong religion kaysa naman sa religion ng aking mga namana, di hamak, mas maganda to. Medyo mas close. sense siya. Oo, medyo close. Kaso nga lang, wala naman akong option sa Islam, no? Kasi hindi naman na i-discuss yung Islam. Na-discuss Islam. Pero, mayroon talagang sa part sa yung kalooban ko. talaga, no? Mayroong part sa kalooban ko na hindi ko kailangan iiwan ng aking kinagisnan. Okay. Kaya nag-aagaw sila na hindi. Kahit alam ko na medyo okay to na religion, pero sabi ko, pinanganak akong Kristiyano. Pinanganak akong Katoliko. Hindi ko pwedeng i-abandon ito. Kaya wala, parang floating lang ako. Alam mo bro, no, subhanallah, ang nakaka-amaze lang na ito actually no, ay nabanggit sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na merong mga tao na pag tinanong mo sila kung bakit hindi sila naniniwala, hindi sila nananampalataya, ang isasagot nila ay dahil ito yung kinagisnan namin, ito yung hinana namin sa aming mga ninuno, subhanallah. So alam ng Allah talaga, ang tunay na alam ng Allah ang lahat. Alam niya kung anong idadahilan karaniwan ng mga tao kapag sila ay dinatnan ng katotohanan. At tulad ng sinabi mo, para sa'yo at that time, nagmi-make sense na, hindi sumasamba sa rebulto, pero dahil nga ito na yung nakagisnan mo, parang ayaw mo, mahirap na, kumbaga nakaugat na. Oo, nakaugat Saka na. ano lang natin, no, i-clarify lang po natin sa mga kababayan nating nanonood, lalo na po yung mga non-Muslims, no, na nanonood ngayon. Sa Islam po kasi, ang pag sinabi nating pagsamba, so, yung simpleng pagtawag lang sa pangalan ng ibang pangalan bukod sa Diyos, pagsamba na po yung tawag sa amin doon. Simpleng pagluhod, pagsamba na po yun. Pag-offer. Pagsamba yun. Pagsamba. So, halimbawa ikaw patawag sa pangalan. Halimbawa kumatay ka, no? The name of ganun. Halimbawa nagkatay ka ng ito ay para to kay ganito. Oo. So, laging offering, tinatawag na offering. Offering. So, pagsamba din yun. So, yun po sa Islam, no? Kaya sa Islam talagang very strict when it comes to pagsamba. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wag kang sumamba ng kahit na sino maliban sa kanya. Diba? Merong isang aya na nagsasabi na ang lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit nag-iisa lamang yung kasalanan na hindi niya kayang mapatawad. At ano yung brother? Ito yung tinatawag sa wikang Arabic na shirk. Or pagtatambal. Yan, pakilinaw nga brother sa ating mga kapatid kung ano ba yung ibig sabihin ng shirk. Itong shirk na to ay Arabic to na salita na ang ibig sabihin ay pagtatambal. Sumasamba ka maliban sa Diyos, sa nag-iisang Diyos kay Allah. So madaming mga type of shirk, tinatawag na small shirk, big shirk, at saka yung hidden shirk, yung greatest shirk. So yun ang mga nakakawala. It will nullify
your connection sa nag-iisang Diyos. Mawawala yung kaisahan. Kasi nga, sumasamba ka. Hindi mo kilala ang Diyos. Hindi naging malinaw sa iyo ang attributes ng Diyos. Kaya sumasamba ka sa iba. Kaya ang pinaka maganda dito, kung gagamitin lang natin ang ating utak, kilalanin natin ang Diyos sa kanyang pangalan at katangian. Dahil the more na kilala mo ang Diyos, the more na kilala mo siya sa katangian niya, pangalan at katangian niya, hindi mo siya ipagpapalit. Hindi ka sasamba kung kani-kanino. Dahil kilala mo na ang nag-iisang Diyos. Ngayon, isa sa mga pangalan ng Diyos ay siya ang provider, sustainer, di ba? Siya ang nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Siya ang nagpo-protect sa atin. So ngayon, kung hihingi ka ng protection, kanino ka mahingi ng protection? Di ba? Sa Diyos. Kasi isa sa mga katangian niya, siya lang ang pwedeng mag-protect sa atin. Kaya hindi ka pwedeng humingi ng protection kung kahit kanino na mga nilalang ng Diyos, katulad ng anghel. Usually, yung hindi pa ako nun Muslim, humingi ako ng protection sa anghel. Sana protektahan ka. Protection mo ako dahil natutulog ako, pagtulog ko, bantayan mo ako anghel. Humingi ako ng tulong sa anghel. Samantala na ang Diyos lang ang pwedeng makapag-protect sa'yo. Kumbaga bro, gawin nating medyo mas madaling maunawaan. Halimbawa na lamang, ikaw nagbigay ka sa akin ng 100 BD. Mashallah, 100 BD. Alam mo, binigyan mo 100 BD. Tapos nagpasalamat ako kay Brother Isa. Oh. Ikaw yung nagbigay sa akin eh. Diba? Masakit, anong mararamdaman mo bro? Parang, of course, masakit. Magseselos ako. Parang bakit ka magtatanong? Bakit? Sa iba ka nagpasalamat. Sa iba ka nagpasalamat samantala na ako ang nagbigay sa'yo. So katulad din bro, isa din sa mga example na, like for example, anak kita, tatay mo ako. Mas matanda ka. Tatay mo ako, tas anak kita. Pinag-aral kita hanggang makatapos ka ng kolehiyo at then naging kilalang tao ka dahil sa kabaitan mo. At then tinanong ng mga tao, sino ang tatay mo? Sinong nagpalaki sa'yo? Gusto kong pasalamatan ang nagpalaki sa'yo dahil ikaw ay isang mabuting tao, kinahangaan ka ng mga tao. Tapos, alam mo na tatay mo ako, alam ko na anak kita, pero ang tinawag mong tatay si Isa. Subhanallah. Anong mararamdaman ko? So yun yung bro, no, kumbaga, ang mga simpleng bagay na kung ating pagninilay-nilayan ay talagang magkakaroon tayo ng mga katanungan sa isip natin. Bakit nga ba? Bakit ito yung tinatawag ko? Siya nga mismo may tinatawag din. So inshallah siguro sa mga later part natin i-discuss yan. So punta naman tayo bro so andun na nga tayo na, so lumaki ka sa ibang relihiyon hanggang sa nagpalipat-lipat ka rin ng relihiyon. So habang palipat-lipat ka ng relihiyon bro, bago mo ma-encounter yung Islam, ano yung bagay sa sarili mo na feeling mo kulang when it comes to pananampalataya? So meron ka bang parang may butas, may something sa puso mo na hindi ma-fulfill ng mga nilipatan mong relihiyon at that time? Yeah. Yun nga. Ito yung hinahanap ko na kapayapaan. Kasi parang wala akong tinatawag na tranquility. Kapayapaan kung saan na alam mo kahit madami kang problema madami kang mga problema na encounter, mga challenges. So, alam mo yung tinatawag na tranquility na hindi ka makaka-feel na dahil alam mo, naintindihan mo na ang Diyos ang nagbigay ng problema sa iyo, siya rin ang tutulong sa iyo na isosolve ang problema. Yun ang wala ko. Kaya ako noon, parang iniisip ko, hindi ako although may pananampalataya nga ako sa Kanya, pero hindi ganun ka-strong dahil hindi ko pa na-discover nga ang Islam. Pero ang sa akin, parang ang puso ko, feeling ko kulang. Alam mo na, mayroon akong dapat hanapin. Hanapin na para ma-fulfill ko yung missing piece ng buhay ko. So, ito yung wala akong takot. Alam mo yung tinatawag na sa Arabic na takwa. Na kung saan pag gumawa ako ng bagay, hindi ko alam kung ito ba ay bawal ba ito o hindi,
or kung bawal man, Oo. anong repercussions, Yes. anong Oo. mangyayari sa iyo. Wala akong batayan. Wala akong pinaghahawakang proof or batayan na ito ba ay bawal, na kung saan ito ay galing mismo sa kanya. Ma-relate ko lang dyan, bro, no, bago ko makalimutan. So, bago ko sabihin ito, inshallah, no, kung sana hindi ako makasakit ng damdamin, gusto ko lang na pag-isipan natin tong aspeto na to. Halimbawa, bro, sa Christianity, no, so naniniwala sila na si Isa o si Jesus alayhi salam, peace be upon him, ay namatay para tubusin yung kasalanan ng sangkatauhan. Okay? So, para maligtas, kumbaga. So, ngayon, kung iisipin natin, kung si Jesus ay namatay na para sa kasalanan mo, ano ngayon mangyayari kung gumawa ka ulit ng kasalanan? So ngayon, dalawa lang yan. Kung sasabihin natin na kung gumawa ka ng kasalanan after mamatay ni Jesus para sa iyong mga kasalanan, mapupunta ka sa impyerno, parang nonsense pala yung pagsasakripisyo niya. Mapupunta pa rin pala ako sa impyerno eh. Para saan pat namatay siya? Di ba kaya nga daw siya namatay, pasintabi po, no? So, alam naman natin na yun talagang paniniwala ng Christians, no? Na kaya siya namatay, di ba sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung sabi nila, no? Na namatay si Jesus para sa atin. Ngayon, kung gagawa ako ng kasalanan at mamatay ako ng gumagawa ng kasalanan, pero sa puso ko, pinaniniwalaan ko pa rin na siya yung Diyos ko, siya yung Savior ko, ang ending, sa langit pa rin ako mapupunta. Tama? Yun yung kahit sinong tanungin natin siguro na na maalam sa Biblia, pag tinanong mo sila father halimbawa or pastor, saan mapupunta yung isang tao na tunay siyang naniniwala kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas, pero dahil siya ay makasalanan, marami siyang nagawang kasalanan at hindi siya nakapagbago-bago siya mamatay. Saan siya mapupunta? Ang sagot ay sa paraiso. Bakit mapupunta sa paraiso? Kasi nga, tinubos na ni Jesus. Audubillah. Ang kasalanan ngayon, ang tanong, paano naman yung justice? Halimbawa, kung yung tao na yun ay may mga pinatay. Halimbawa natin, pinatay, ni-rape, ganyan. Uso sa, marami sa Pilipinas yung ganyan, no? Yung lolo ng rape ng apo, ganyan. So, halimbawa yun, nang-rape siya. Naniniwala siya na si Jesus ang nagsagip sa kanya. So, ibig sabihin, yung kasalanan na yun, kasi ang sabi, sa pagkamatay ay binura yung nagawa mong kasalanan at yung magagawa mo palang kasalanan. So, ibig sabihin, yung kasalanan ay napatawad na. So, dahil ngayon, sa kanyang paniniwala na si Jesus ang kanyang Savior. So, ngayon, ikaw ay happy-happy na sa langit nang hindi mo na pagbabayaran yung kasalanan na ginawa mo sa lupa. Assuming halimbawa na hindi ka nakulong, ganyan. So, paano naman yung justice? Sa Islam po, no, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at pati yung mga non-Muslims na nakikinig, sa Islam, ang tinuturo po ay meron po tayong accountability. So, hindi porkit naniniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala ng buong puso mo, ha, na hindi ka nagsishirk, hindi ka nagtatambal sa Kanya. Hindi yun enough para ikaw ay makapasok sa paraiso. Okay? Hindi enough na makapasok ka sa paraiso. Enough siya para at the end, sa paraiso ka pa rin mapupunta. Pero, kailangan mong pagbayaran yung iyong mga nagawang kasalanan na hindi mo naihingi ng tawad. So, babayaran mo siya. So, wait lang po. Para maubos yung ano natin. So, babayaran mo yung mga kasalanan na nagawa mo dito sa lupa. Kaya ako, para sa akin, no, pag iniisip ko yun, yun yung nagmimik ng sense para sa akin, no? Para sa akin, yun yung nagmimik ng sense na ang isang taong nakagawa ng pagkakasala, dapat pagbayaran niya yun at hindi ibang tao yung magbabayad para sa kanya. Totoo. Ano bang sinabi? Sa Biblia, halimbawa, ang ama ay hindi maaaring magmana ng kasalanan ng anak. At ang anak ay hindi maaaring magmana ng kasalanan ng ama. At ang bawat isa ay dapat na maging accountable sa kanyang sariling kasalanan. So kahit naman sa Biblia, yun ang sinasabi. So ngayon, ang hirap tanggapin para sa akin na yung mga tao na nabuhay ng happy-go-lucky, gumagawa ng mga kasamaan, ay hindi mapagbabayaran yung kanilang kasalanan. Nang dahil lang, meron ng tumubos ng kasalanan nila. Bantakin mo, naniniwala ang mga kapatid natin na si Jesus alayhi salam ay hindi nakagawa ng pagkakasala. Siya ay sinless kumbaga. So ngayon kung isipin natin mga kababayan,
ikaw ay makasalanan, tapos ang pinarusahan, yung walang kasalanan. Gawin na nga lang natin sa tao, halimbawa bro. Halimbawa ako, may anak ako. Actually, may anak talaga ako, 2. No, alhamdulillah. So, may anak ako. Tapos ngayon, yung, halimbawa, may ari ako ng isang kumpanya. Tapos yung mga trabahador ko, halimbawa, nagkaroon ng pagkakasala. Ngayon, yung sobrang laking pagkakasala ba? Yung tipong ang hirap patawarin. Yung masasabi mo na, ay, kahit anong mangyari hanggang sa hukay, hindi kita mapapatawad. Ganong klaseng pagkakasala. Ngayon, lumapit sila sa akin na, brother, please naman, patawarin mo po kami. Huwag niyo po kami tanggalin sa trabaho. Kailangan po namin ito para sa aming pamilya. Ngayon, sinabi ko, sige, dahil gusto kong maging mapagpatawad, papatawarin ko kayo, pero may isang bagay na dapat gawin ninyo. So, meron akong anak. Yung anak ko, mabait yan. Hindi yan nakagawa ng mga pagkakasala. Ngayon, ang gusto ko gawin mo, patayin nyo. Patayin nyo. Latiguhin nyo. Lagyan nyo ng koronang tinik. Paglakarin nyo ng milya-milya habang may pasan-pasan na krus. Tapos pag may nakita kayong bundok, itayo nyo yung kahoy na krus, tapos ipako ninyo. Pag namatay na yung anak kong walang kasalanan, saka ko lang kayo mapapatawad. Hindi ba, kung maririnig natin yun, sasabihin natin, teka, hindi to makatarungan. Magkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Magwewelga ang mga tao pag nalaman nila na may gumawa ng ganun. Kasi hindi yun makatarungan. Samantalang sa Islam, in comparison lang po, no, so sana ulitin ko po, sana po ay hindi kami makasakit ng damdamin. I-share lang po namin yung mga dahilan kung bakit ito yung pinili namin. Dahil nga, ito yung nagmimik ng sense. Halimbawa sa Islam, napakasimple bro. Pag ikaw ay nagkasala, anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Humingi ka ng tawad. At pag ikaw ay humingi ng tawad, ikaw ay parang isang taong walang pagkakasala. Ganun lang kasimple. Alhamdulillah. Kailangan mo lang humingi ng tawad. Yun lang ang kailangan mong gawin. Humingi ka ng tawad diretso sa Kanya. Diretso sa Kanya. Walang biglang liko, walang kung saan kanino kang tatawag. Kanya lang, diretso. Dahil kilala mo siya na siya ay mapagpatawad na Diyos. Mahabagin ang magpagpatawad na Diyos. Kaya yun nga, napaka-importante na makilala natin ang katangian ng Diyos. Yun ang magiging key talaga na yan ang magiging kinam para matuklasan mo ang katotohanan kung makikilala mo siya sa katangian ng nag-iisang Diyos. Katulad na siya ay mahabagin, mapagpatawad, Ar-Rahman Ar-Rahim, di ba? So, alam mo na siya ang magpapatawad sa iyo, siya ay maawain, sa kanya kahihingi ng tawad, hindi kahihingi ng tawad kung kani-kanino. Sa mga kung sino dyan na creation na ginawa ng Diyos. Kahit pa sabihin mo na siya ay ginawa ng Diyos, pero siya ay nagmi-miracle, mayroon siyang mga wala siyang tatay, siya ay isang propeta, hindi pa rin ito sapat na siya kanya kahihingi, na siya kanya kaluluhod, siya kanya tatawagin mo ang kanyang pangalan, siya kanya kahihingi ng tawad, na samantala na siya ay ginawa ng Diyos. Ang Diyos, siya ang creator na walang gumawa sa kanya, di ba? So, dapat tayo, kung kilala natin ang nag-iisang Diyos, diretso tayo sa kanya. So, yun ang tinatawag sa wikang Arabic na tauhid. Right? Tauhid, ang ibig sabihin ng tauhid ay ang kaisahan ng Diyos. So, ito yung pinaka-fundamental faith ng Islam, di ba? Islam is a religion of oneness. Tauhid. Kaya, kaming mga Muslim, always namin ini-emphasize namin yung tauhid. Pag nagpapaliwanag kami, always namin pinapaliwanag yung kaisahan ng Diyos. At sa kaisahan ng Diyos talaga. At sa totoo lang, brother, no, kung atin namang sasaliksikin, kumbaga, na ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, hindi naman yan bago. Noon, hindi yan bago. Kumbaga, ever since, ang sinasabi, sa panahon na ginawa ng Diyos ang tao, si Adan. Kumbaga, sinasabi namin sa Islam, ang Islam ay ang huling revelasyon, kumbaga. Ito yung kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran bilang huling revelasyon. Ibig sabihin, yung mga bagay na nandito, ito na yung mga nag-e-exist na dati pa. Halimbawa, no, kung babasahin natin ang Biblia, so, sinabi ni Propeta Moses alayhis salam na
sumamba ka sa nag-iisang Diyos lang. Nag-iisa. Which is yun yung sinasabi namin sa Islam. Na Qul huwallahu ahad. Say, O Muhammad, He is Allah. The only one. The only one, the uniquely one. The Diba? one Siya and only. nag-iisa. The Almighty. The Almighty, alhamdulillah. So, kahit sa lumang tipan, kung tawagin nila, ay yun din naman ang sinasabi na sumamba ka sa nag-iisang Diyos na tunay. Anong sinabi rin sa sa New Testament? Kahit sa New Testament, no? So, sinabi may nagtanong kay Jesus, peace be upon him, sinabi na, ano ba ang unang kautusan? So, sinabi niya, He is our Lord, our God. He is one. Yeah. He is one. So, napakalinaw po, no? Alhamdulillah na, inshallah, ito po yung bagay na ating pag-isipang mabuti. Kung si Jesus mismo nagsasabi, O people, He diba? is our, no? Natin. Kumbaga, Sinabi sa ba Tagalog. di ba? O people of Israel, Yeah. your Lord and my Lord is one God. My Lord, your Lord and my Lord. So, Is meron one siyang God. Diyos. My, Kumbaga, oh yes, kiniklaim my niya God. talaga na my Lord. So, hindi siya ang Diyos. Kung uunawa yung sentence na yon, yung phrase na yon, hindi mo siya pwedeng i-attribute na Diyos dahil sinabi niya na my Lord, sabi ko, ang Diyos mo at ang Diyos ko ay iisa. Tinuro pa niya sa taas. Iisa. Halimbawa, pag sinabi kong ang pinagtatrabahuhan mo at pinagtatrabahuhan ko ay iisa, ibig sabihin, parehas tayong may trabaho. At yung trabaho natin, iisa lang ang ating employer. Iisa lang. Oo. Tama? At Iisa lang ang kumpanya so, natin. pag sinabi ko sa'yo, bro, halimbawa, ang employer mo at ang employer ko ay iisa, ibig sabihin ba nun, ang employer ko at ako iisa? Same kami ng employer ko? Hindi. Ibig sabihin, ako may employer din. Hindi ako yung employer. Kaya ako nga sinabi na, ang employer mo at ang employer ko, pareho iisa. tayo. Parehas tayo may employer. Oo. Pareho tayo ng na nagtatrabaho. Oo, hindi tayo arbab. Siguro, mataas ang position mo. Ako, ako, salesman, ikaw manager. Kumbaga, pero iisa lang ang kumpanya natin. Di ba? So, yun yung mga bagay po, no, na kung ate talagang pag ninilay-nilayan. So, sa totoo lang, alam ko naman na pag ito ay sinubukan nating unawain talaga, pag-isipan na merong bukas na pag-iisip, iisipin natin, teka, o nga, no, sinabi niya, my Lord eh. My Lord. Diyos ko, halimbawa tayo, normal sa mga Pilipino, no, isa sa mga expression na, oh, Diyos ko. Ibig sabihin ba nun, Diyos din ako? Oh, di ba? Ibig sabihin nun, may tinatawag akong Diyos. Tama? Oh. Mayroon pa, Brad, sinabi niyo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan, no? So, Di ba? para do sa mga hindi masyadong well-versed halimbawa sa Biblia. So ito po ay nakalagay sa Biblia, no, nung panahon na si Jesus ay kumbaga para silang alhamdulillah ay ito bro, sabi ko sa iyo si Brother Kim, high school friend ko. Alhamdulillah nakikinig ngayon. Bro, Hi, shout out. bro. Alhamdulillah, shout out sa iyo, brother. So, Bro Kim, inshallah kung meron kang specific na tanong, no, inshallah. So, sa ngayon ay nag-share lang kami kung ano yung mga pinaniniwalaan namin at bakit yun yung pinaniniwalaan namin. So, inshallah, bro, kung may tanong ka, comment ka lang, no? So, yun. So, tuloy ko lang, no? So, sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, dalawang bagay, no? Una, may tinawag siyang Diyos. Diyos ko eh. Pangalawa, pinabayaan siya. Ngayon, kung sasabihin natin na parang si Jesus, sinisi niya. Kung, tama, Mayroong pang sisisi. tama bro, kung siya yung Diyos din, iisa sila. For the sake of argument, let's say they are one. Sinasabi niya na yung Diyos niya, na siya din, pinabayaan siya. So, ang lumalabas, pinabayaan niya yung sarili niya. So, kung ikaw naman din yung nag-decide na pabayaan yung sarili mo dahil ikaw din naman yung Diyos Ama, iisa lang kayo, bakit ka pa nagre-reklamo? Parang sinabi ko, halimbawa ganito, no? Tinapon ko halimbawa yung isang bagay na mahalaga sa akin dahil sa sobrang inis ko. Bigla akong tinapon. Halimbawa, wedding ring, no? Galit na galit ka, bigla akong tinapon. Tapos bigla kang magagalit. Bakit ko tinapon yung singsing ko? Sinisisi mo yung sarili mo. Parang, bakit? Ikaw yung gumawa nun eh. So, ang nangyayari, parang, ikaw din yung Diyos na nagpabaya sa sarili mo. So, bakit mo pa kailangan sabihin na bakit mo ko pinabayaan? Ikaw nag-decide nun eh.
Tama? Parang nagme-make sense ba siya? Ano? Di ba? At tulad nung halimbawa din, nagdasal, halimbawa ako nagdadasal ako. Alhamdulillah tayo nagdadasal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag merong isang tao na nagsabi sa'yo na nagdadasal siya, anong unang papasok sa isip mo? Nagdadasal? Halimbawa sinabi ko, bro, ako nagdadasal ako. So, anong unang papasok sa isip mo sa pananampalataya niya? Iisipin mo na meron siyang kinikilalang Diyos. Kasi nagdadasal siya eh. So, pag ang isang tao nagdadasal, automatically ang ibig sabihin nun, may kinikilala siyang Diyos. Ngayon, si Jesus nagdasal eh. Nagdadasal siya. 'Di ba sa Garden of Gethsemane, sa 'di ba? Gethsemane. So sinabi sa Biblia sa Gethsemane, nagdasal siya. Actually pinaalis niya nga muna yung mga sahaba o yung mga companion niya yung time. apostol. Apostol niya na doon muna kayo dahil ako ay magdarasal. Tapos nagdasal siya na sabi niya. At paano siya, 'di ba? Nagdasal siya na nagpatira pa. No? Sabi niya, Diyos ko, kung iyong ikaloloob na iligtas mo ko sa saro ng paghihirap na ito. So, kamatayan, ang ibig sabihin ng kamatayan. In short, hinihiling niya, nagdadasal siya sa Diyos na iligtas siya. Iligtas, okay? Yes. So, 2 points. Una, nagdadasal siya. So, tulad ng sabi natin kanina, pag ikaw ay nagdasal, meron kang kinikilalang Diyos. Okay, so nagdadasal siya. At hinihiling niya na mailigtas siya sa pagkamatay. At ano yung pagkarugtong na sinabi niya? Ngunit, huwag ang sarili ko, kundi kung ano ang iyong nais ang mangyari. Not my will, but your Not will my be will, done. but your will Be done. So ngayon, himay-himayin natin. Ito si Jesus. Ito yung Diyos Ama. No? So, dalawa. So, pagpalagay natin nag-iisa siya. So, bakit sinabi niya na not my will, but your will? Anong ibig sabihin nun? Merong dalawang will. Tama? Yung will niya at yung will ng Diyos Ama. Ngayon, kung sila ay iisa, bakit ka magkakaroon ng dalawang will? Iisa lang ang will mo. It's either gusto mo siyang maligtas o hindi. So ngayon, bakit mo pa kailangan sabihin na not my will, but your will? Ako din naman yun eh. Oo. Di ba, ang hirap niya nga ipaliwanag eh. Kasi magulo. Magulo siya. Halimbawa ako bro, halimbawa ngayon imagine niyo na ako ay nagsasalita na parang may kausap, pero wala si Brother Imran. Nagsasalita ako ngayon na tumitingin ako dito sa kaliwa ko na parang may kausap ako pero wala siya. Anong isipin niyo? So, parang baliw. Parang baliw to si Brother Abdul Aziz. Nagsasalita na walang kausap. So, siguro kinakausap niya yung sarili niya. Parang ganun. So, hindi siya nagmi-make talaga ng sense. Ewan ko sa inyo, kung tingin niyo para sa inyo nagmi-make siya ng sense, i-comment niyo siguro yung dahilan at maaari natin pag-usapan kung bakit sa inyo nagmi-make siya ng sense. Pero para sa amin talaga, hindi siya na pag ang isang tao nagdarasal, automatically hindi siya Diyos. So, balik tayo doon sa Islam. Okay. So, yan ang naging reason bakit tayo yumakap sa Islam at madami pang mga tao na yumayakap sa Islam. Ito yung karamihan. So, isa sa mga reason, karamihan sa mga reason bakit ang mga tao nagbabalik Islam, that because the clarity of oneness. Naging malinaw sa kanila ang pagkilala nila sa nag-iisang Diyos. So, ngayon, hindi mo sila pwedeng, ngayon ang mga tao ngayon, lalo na sa social media, medyo nananaliksik na talaga sila. Meron na sila. So, hindi na sila nagiging blind faith. Maliban na lang, mayroong mga tao talaga na nag-i-stick talaga sila, ginagamit talaga nila, pinaglalaban nila ang kanilang emosyon na kung saan sinabi nila, mamamatay ako. Itong kinagisnan kong religion, mamamatay ako sa ganitong religion. Doon pa lang tinuldukan na. So hindi na sila uma-accept ng any kung just in case hindi man lang sila nag-isip, what if kung ang kanilang religion na minana ay hindi ito yung totoong religion, dahil doon pa lang clinose na nila. So ngayon, ang kailangan natin, alhamdulillah ngayon, hindi natin pwedeng mapigilan. Islam is the fastest growing religion. Not by birth, but through conversions. Yes.
At saka na dahil nga na nagiging malinaw sa kanila utay-utay, unti-unti through ito yung social media, alhamdulillah, na napakaganda na inapprove ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na innovation na kung gagamitin natin ito sa tama, ito ay makakatulong na para i-spread ang pagkalat ng katotohanan. So, alhamdulillah ngayon, kaya nga ito, alhamdulillah, ito by the initiative of Brother Mashallah, Brother Abdulaziz, na gumawa kami nito. So, ito yung talento na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. So, ginagawa namin ito para tulungan kayo lahat. Kumbaga, hindi, sinabi kasi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, no, na hindi sinabi ni Sheikh Sultan Bilal kanina, no, na hindi mabubuo ang iyong pananampalataya kung hindi mo nanaisin para sa kapatid mo ang nais mo para sa sarili mo. Hadith ito, sinabi na you cannot call yourself as a real believer unless you will love your brother as you love yourself. At sinabi rin sa hadith na dahil tayo ay lahat anak ni Adam alayhi salam. Tayo so magkakapatid tayo. Tayo ay literal ang magkakapatid, pamilya. 'Di ba? Nagtutulungan. So sino ba ang isang kapatid mo na nakikita mo ang iyong kapatid na pinaparusahan sa impyerno? 'Di ba? Lalo na ngayon dito sa Bahrain. Subhanallah. Init, sobrana ang humidity, as in hindi ka pwede magstay ng ilang minuto sa labas na hindi ka pagpapawisan. Mag-give up ka talaga. Much more sa impyerno. So ngayon dahil sa empathy, namin na mga Muslim na makatulong in our simplest way, na makatulong kami sa mga tao na hindi namin intention na siraan or insultuhin, pero nandito kami, pinapaliwanag namin kunti-kunti at umaasa kami na ito ay magiging way para maging eye-opener nyo. At then of course, wala kaming magagawa. Sa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang, siya lang ang pwedeng magbigay ng guidance, hindi kami, wala sa palad namin. Saka sinabi sa Quran, bro, no, so isa sa dahilan talaga kung bakit namin to ginagawa sa Quran, sa hadith, sinabi na ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na convey for me, di ba, even a single verse, single verse. Kumbaga, yun lang naman yung aming kagustuhan na ma-share sa inyo kung ano yung pinaniniwalaan namin. At hindi ito para mamilit, no? Hindi ito pamimilit. Ito ay pagbibigay lamang ng there's no compulsion. So sinabi yan sa sa banal na Quran. There's no compulsion in religion. Saka dun sa bro, no? So dun sa Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. 'Di ba? Sinabi doon na kayong mga hindi mananampalataya, no? Sinabi na your religion, for my religion is my religion, and your religion is your religion. And I will not be a worshipper of who you worship, nor you will be a worshipper of who I worship. So, in short, sinasabi dito, no, na hindi namin ito ginagawa para mamilit ng kahit na sino. So gusto lang namin iparating kung ano yung pinaniniwalaan naming totoo, dahil kung naniniwala ka sa isang bagay na ito ay totoo, lalo na kung ang pinag-usapan dito ay kabilang buhay, hindi ba nararapat lamang na iparating mo ito? Para, di ba, hindi natin pwede itong i-hide. Sinabi pa din ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hiding knowledge is disobedience to Allah. So ito, pag hinide namin, alam namin na itong katotohanan, especially ito pag nag-uusama natin ang kabilang buhay, at hindi namin ito ipinarating after na binigyan kami ng guidance ng nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. At then naging keep quiet lang kami. Tinotolerate namin yung mga nakikita namin, mga hindi magaganda diyan na ginagawa nila. So wala kaming ginagawa. So, ibig sabihin, hinahide namin ang katotohanan. At ito ay pananagutan namin sa kabilang buhay. Wala kaming ginagawa na step, na move. Yan din sinabi ni Sheikh Sultan Bilal kanina, no? Yawal mu'minun wal mu'minat, yung ang isang mananampalataya, no? Mu'min, believer, ay you forbid what is evil and enjoy what is good. Enjoy what is right, and forbid what is evil. So, kumbaga, yun yung isa sa kumbaga, ano bang tamang term dito? Isa sa mga requirement ng isang Muslim. Yan ang ibig sabihin ng da'wah. Okay? Da'wah is to convey the message
to forbid what to conjoin what is right and to forbid what is evil. So ngayon kami alhamdulillah ni brother ito di natin alam kung sino yung mga nakakapanood nito. Baka i-touch kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Baka ito yung magiging eye-opener ninyo. At then, kahit magsimula lang sila magsaliksik. Mag-try kayo. Katapos, naliwanagan kayo nito na parang medyo at kayo magtanong, no? Mag-search kayo, mag-type kayo. Available na ngayon sa YouTube, available na sa Google. I-type nyo, ano ba ang Islam? Kung medyo hindi na-convince kayo, hindi naging namalinaw yung pag-share namin sa inyo, type nyo sa Google. Available na ito sa mga Google at saka sa YouTube. At then, bigyan nyo ng kunting panahon pakinggan. At then, buksan nyo lang ang puso't isipan nyo. So, ito nyo, alhamdulillah bro, no? Ang sa pananampalatayang Islam, hindi matatawag na disbeliever ang isang taong hindi naman nakarating sa kanya yung katuruan ng Islam. Di ba may sa di ba sa verse from the Holy Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya magpaparusa ninuman na dadalhin niya sa impyerno, paparusahan niya sa impyerno, maliban lang ang tao na ito ay narinig niya, nalaman niya ang katotohanan. Okay. And so inshallah pasensya na noon, medyo nalobat lang yung nalobat yung ginagamit namin na web camera. So inshallah literal na podcast muna ito, no, na audio lang muna yung inyong maririnig. Inshallah pag ayos nung ating camera, inshallah ay maituloy natin yung sa video. So yun nga, no, so sinabi no na hindi matatawag na isang disbeliever ang isang tao na hindi naman nakarating sa kanya yung aral, which makes sense, di ba? Paano ka magdi-disbelieve or magdi-disbelieve sa isang bagay na wala ka namang kaalaman? So kaya matatawag na isang disbeliever after makarating sa iyo ang katuruan. Tapos hindi mo ito tinanggap. So yun, doon matatawag na disbeliever. Pero inshallah, itong ginagawa namin ngayon, ito yung paraan namin para maiparating sa inyo inshallah yung katuruan ng Islam. Na inshallah ito ay yun nga, tulad ng sinabi namin kanina, kahit ito lang yung maging simula, start ng pagsasaliksik ninyo sa Islam. Alhamdulillah ay masaya na kami rito, no? Na simulan ninyong aralin ang Islam. Napakalaking bagay na nun para sa amin. Tulad ng sinabi namin kanina, there's no compulsion in Islam, there's no compulsion in religion, na hindi kami nandito para magbigay ng mga bagay na makakasakit sa damdamin ninyo. So although syempre sabi nga sa ang katotohanan ay talagang masakit, no? So lahat naman ng bagay ay masakit kapag ito ay totoo. So, yun nga, habang inayos pa ni brother yung camera namin kasi nga nag-battery empty yung camera, yung namin mobile. So, alhamdulillah, pasensya na po. So, yun nga, continue natin. So, kung kayo po ay kailangan gumawa kayo ng hakbang. Katulad sa ginawa din namin ni Brother Abdulaziz na kami, nag-search kami. Lalo na ako, bago ako nag-embrace ng Islam, 11 months. 11 months muna ako bago nag-embrace ng Islam. 11 months na nag-aral ako ng Islam. Pinag-aralan ko yung Islam dahil nag-join ako in different sect. So nalaman ko yung mga pananampalataya ng ibang sekta. At then, pinag-aralan ko din yung Islam. At doon, sa Islam ko lang talaga natagpuan ang napakalinaw na pagkilala sa nag-iisang Diyos.
Which is yan ang talaga ang innate nature. Ito yung pananampalataya ko ever since na there's only one God. Kahit so nga lang, hindi naging malinaw dati. So ngayon, nung nagpunta na ako dito sa Bahrain, alhamdulillah, mayroon akong chance na may nag-invite sa akin sa Islam, na pag-aralan ko ito within 11 months. Naging malinaw sa akin kung sino ang Diyos. Napag-aralan ko siya, pinaghimay-may. In fact, hindi ko muna ito natanggap. Dahil hindi talaga, sabi ko, kung tatanggapin ko ito, alam ko na ito ang katotohanan, kung tatanggapin ko ito, ang magiging, ang masasaktan nito, ang pamilya ko, ang aking mga, direct family. Dahil iisipin talaga nila na hindi ko sila sinusunod, ganito, magiging suwail ako. Pero kung habang nag-aaral ako, patuloy ako na nag-aaral, naging malinaw sa akin ang pagkilala sa Diyos. Sabi ko, ito na, hindi ko na ito pwede, wala na akong pwedeng katakutan maliban lang ang Diyos. Dahil hindi naman ako magiging masamang tao. Hindi ko naman itatakwil ang aking pamilya kung magmumuslim ako. Sabi ko, magsisimula sa akin. Ako ang magiging ambassador ng katotohanan sa aking pamilya. Kaya niyakap ko ito na walang pag-aalinlangan. Hinanda ko ang aking sarili sa mga consequences na pwedeng mangyari. Kaya sabi ko, ito na yung tamang oras na tatanggapin ko. Kaya nang tinanggap ko yun, ramdam na ramdam ko ang kapayapaan na hinahanap ko. Parang nahanap ko ang the missing puzzle ng buhay ko. Nahanap ko ang aking hinahanap noon pa. Kumbaga, alam mo yung pag mayroon kang importante na bagay na nawala sa'yo at then suddenly nakita mo, alam mo yung So, alam mo nung ang naramdaman ko nung nag-embrace ako ng Islam, hindi ko maipaliwanag. Basta alam ko happy ako, alam ko na magaan sa puso ko, alam ko na parang ito ang tinanggap ko siya dahil tinanggap ko ang nag-iisang Diyos, sinuko ko ang aking sarili sa Kanya dahil ito lang ang way na para makapasok ako sa paraiso, magtagumpay ako sa paraiso. Dahil eventually, hindi itong mundo na to, hindi tayo mananatili dito forever. May katapusan, may hangganan. Ang buhay dito may hangganan. At sa Islam, mapag-aaralan mo ang kabilang buhay. Mapag-aaralan natin ang kabilang buhay. Ganon, sa Islam mo lang malalaman ang detalye kung ano ang magiging sitwasyon natin sa kabilang buhay. The moment na ikaw ay namatay, dumating ang kamatayan sa iyo, ano ang magiging sitwasyon mo pag ikaw ay nilibing hanggang sa kabilang buhay, hanggang sa paraiso, yan ay nakadetalye. Ni-revealed ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kaya in-encourage ko bawat isa sa inyo, kung kayo ay wala pang Quran ngayon, bumili na kayo. Ay hindi naman binibili. Binibigay namin ng Quran. Humingi kayo na sa mga Muslim ng mobile Quran na Tagalog. Available na pala sa apps. Mobile, alhamdulillah. Sa apps, mag-download kayo Quran or mayroon dyan sa Google, i-download nyo. Hindi nyo kailangan i-download. I-search nyo lang. Quran 411. Quran 411 at then lahat ang buong Quran, English, Arabic at saka transliteration at saka audio, nandun lahat. So, ulitin ko, Quran, www.quran411.com or i-type nyo lang, Quran 411. Mamimili lang kayo ng lingwahe doon. Buong Quran doon, 114 chapters. Saka bro, dun sa sinabi mo kanina, no, so talagang yung isang bagay na nag-stick sa akin is yung sabi mo kanina is yung before, no, parang walang direksyon yung buhay mo, no. At kung halimbawa, pag tinanong ka namin ngayon, kayo na mga nanonood ngayon, bakit kayo nandito sa mundo? Bakit kayo nandito sa mundo? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Yeah. Saan mo mababasa ang dahilan kung ba't ka nalikha? Yung minsan, no, kaya yun ang dahilan kung bakit maraming tao na depressed, no, nakaramdam ng anxiety, na parang feeling nila kahit anong gawin nila, wala silang gana sa buhay. Kasi hindi nila alam
in the first purpose, place, ano ba yung purpose mo dito sa buhay? May daming nagpapakamatay, nasa kanila na lahat. Sikat na sila, mayaman na sila, lahat nasa kanila na lahat. Pero hindi pa rin sila satisfied. Wala silang kapayapaan. Kasi hindi mo alam bakit. Bakit ba ako kumikita? Bakit ako maraming Bakit pera? madami akong pera? Anong Para gagawin saan to? ko? Sabi niya, madami na akong pera, nabili ko ng gusto ko, ngayon? Anong mangyayari? nakapunta na ako sa ibang bansa. And then what's the next? Anong mangyari sa sunod? Diba? Mamamatay ako. Di ba sabi ko, pag namatay ka, yun. Kaya ang iba, wala na. Parang dahil hindi sila nakakaisip ng kabilang buhay, ang kanilang mindset dito lang sa mundo kung paano nila paano nila aanuhin yung kanilang kinikitang pera, lulustayin, at then kaya ang iba, yun, sinasamba na nila kung sino-sino yung mga sinasamba nila. Wala silang connection sa Diyos. Mabalik tayo doon sa purpose of life, bro, no? Ano nga ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Sinabi Kung doon bakit tayo nilikha? Napakaliwanag na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iisang Diyos na naglikha ng langit at lupa. Sinabi niya na ginawa niya ang tao at ang mga hindi nakikita, katulad ng mga anghel, mga engkanto. Ginawa niya ito lahat maliban lang na sambahin siya. La ilaha illallah. Sambahin siya. Napakalinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang purpose natin, bakit nandito tayo sa mundo, lahat ng mga creation nakikita pa o hindi nakikita, ang purpose ito ay para lamang sambahin ang nag-iisang Diyos. At yan ang ibig sabihin ng Islam. Halimbawa, bro, no? Alhamdulillah, la ilaha illallah. So tulad ng sinabi mo, no? Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit tayo nandito. At hindi lang basta niya sinabi na para sambahin niyo ako. Nagbigay siya ng mga detalye para maging magaan yung buhay natin. Halimbawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na iniisip ba nila, talking about the believers, no? Iniisip ba nila na sila ay makakarating sa paraiso nang hindi sila sinusubukan katulad ng mga nauna sa kanila? So ngayon, kung ikaw ay merong pananampalataya at alam mo na ang Diyos mismo nagsasabi, magkakaroon ka ng problema. Huwag mong isipin na ang buhay mo, mabubuhay ka na walang problema dahil magkakaroon ka. At hindi lang yung bro, in-specify ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi, ano daw yung mga mararanasan? Loss of life. Yes. Loss of wealth. Diba? Loss of yung mga makakain. So ngayon, pag naranasan mo ngayon to, alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Kasi alam mo na sinabi natin ng Allah. Di ba, napakaganda yung sinabi ko. Kailangan tayo, always tayo magpasalamat. Gratitude. Okay? Ipakita natin ang pagpapasalamat at then pagpipraise sa nag-iisang Diyos na despite sa up and down ng buhay natin, okay, kung mayroon ka man o wala, always natin iisipin na ito ay kapahintulutan ng Diyos. Binigyan tayo ng biyaya at kinuha ang biyaya sa atin. So, kailangan natin bilang creation, wala tayong dapat i-complain. Iisipin natin, perfect ang Diyos. Binigyan tayo ng ganitong klaseng problema. At then, binigyan tayo ng karangyaan. Binigyan tayo ng kahirapan. Binigyan tayo ng mga pagsubok. Ito ay kapahintulutan niya. Dahil may purpose, bakit? Hindi natin nalalaman pero alam ito ng Allah, ng nag-iisang Diyos at eventually malalaman din natin ito after that. At hindi lang yun, bro, no? So, alhamdulillah, pag tinignan natin mabuti, no? So, sabi nga natin, no, ang Quran lang ang nag-iisang religious scripture, and I'm claiming it, nag-iisang religious scripture sa mundo na pwede mong isabuhay ang lahat ng nakasulat. Isabuhay ang lahat. Pwede ka magpatakbo ng isang bansa na ang batas ay batas mismo ng Diyos. Yes. Batas mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi batas na ginawa ng kung sinong tao. Ang Allah ang gumawa. At tama mo, sinabi niya, ulitin natin bro, no? Sinabi niya, ginawa niya ang mga tao at ang mga jinn para sambahin siya. Ang mga anghel para sambahin siya. Ikalawa, sinabi niya na, oo, sasamba ka nga sa akin, pero wag mong isipin na dahil lang sumasamba ka, hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Makakaranas ka ng pagsubok. At yung ikatlo,
Subhanallah, ito yung isa sa pinakapaborito kong aya sa banal na Quran. Kasi ito yung magliligtas sa'yo sa depression sa mga panahon na feeling mo hindi mo na kaya. Ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi niya na hindi niya binibigyan ng pagsubok ang kahit na sino man na higit sa kakayahan niya. Yes. Alhamdulillah. So lahat ng nararanasan mo ngayon na pagsubok, ito ay ibinigay sa iyo ng Allah dahil alam niya na ito ay kaya mo at ito ang makakabuti sa iyo. Either ang pagsubok na ito ay magiging means of purification mo. So sa mga pagkakasala at mga pagkukulang na nagawa mo, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. At pag nalagpasan mo itong pagsubok na ito, yung mga pagkukulang at pagkakasala mo, buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Or pwede rin naman na itong mga pagsubok na ito ay paraan ng Allah subhanahu wa ta'ala para maitaas yung antas mo sa Jannah. By the way bro, nagtatanong si Sister Mariam, tumatawag ata si Brother Abdul Qudus kung meron daw tayong outdoor dawa. Mamaya Inshallah sabihan na lang mamaya after nito, inshallah. So maibalik natin, no. So yun, no, subhanallah, napakaganda. Isipin mo, binibigyan ka ng peace of mind ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa'yo, ano man yung nararanasan mo na problema, talaga mangyayari sa iyo yan. Hindi ka makakarating sa paraiso kung hindi ka makakaranas ng problema. At huwag ka mag-alala dahil lahat ng problema mo, binigay ko sa iyo dahil kaya mo. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Lahat ng binibigay ng Allah sa atin, ito ay base sa kakayahan natin. Totoo. At hindi lang yun, ano pa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na sa lahat ng mga pagsubok, ang kasunod niya ay ginhawa. Yeah. Alhamdulillah. So, sa Quran, kung uunawain natin ang salita ng nag-iisang Diyos, nandun lahat kung paano tayo mamuhay dito sa mundo. Kaya nga Islam, another definition ng Islam, way of life. Kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo na tayo ay connected sa Diyos. Alam natin, sinusunod natin ang batas niya para hindi tayo maligaw. Okay, may batayan tayo, may pinaghahawakan tayo na batayan. Kaya tayo mga brothers and sisters, okay, at iniingganyo ko kayo na ngayon ito na simulan nyo yung pananaliksik. Okay? Simulan nyo yung pananaliksik dahil hindi natin alam ang buhay kung kailan magtatapos. Ngayon mayroon akong nabasa na sa Facebook na isang video na may news na pabilis ang ikot ng mundo. Ang oras, kaya nga napapansin natin ang bilis. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taon, isa sa mga minor sign na malapit na gunawin ang mundong ito. Ang taon magiging parang isang buwan. Ang buwan magiging parang isang week. At ang week parang isang araw. At ang araw parang isang oras. At ang oras parang isang minuto. At ang minuto parang isang segundo. Imagine at nangyayari na ngayon. Hindi natin alam. Imagine, dumating lang ako galing bakasyon. Kailan lang yun? Last Friday. Ngayon 2 Fridays na ang nakaraan. Akala ko 2 days, 3 days pa lang. Natapos na agad ang aking bakasyon, 2 months. Imagine. So hindi natin namamalayan. At then, madaming na mga namamatay na hindi nila nalalaman ang katotohanan at hindi nila nayayakap ang katotohanan. So ngayon, ang kamatayan, ito yung hindi natin nalalaman, nasa balat lang ng tao. Kumbaga, isa siyang katotohanan pero hindi mo alam kung kailan ka dadatnan. Si Allah lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag kayong mamatay maliban lang na kayo ay tumalima sa Kanya. Ibig sabihin, sumamba sa Kanya. At ang ibig sabihin ng pagsamba, ito yung pagsamba na naayon sa Kanya. At walang iba kundi ito ang Islam. No? So tulad kanina bro, no, nasabi natin kanina, nabanggit natin kanina, no, na mga dahilan kung bakit natin niyakap ang Islam. So ikaw bro, ano ba yung mga bagay na
kumbaga nagpa-convince sa'yo na ang Islam ang totoong relihiyon? Okay. Yes. Isa sa mga, aside from knowledge, bro, okay, nag-aral naman talaga ako bago ako nag-embrace ng Islam. 11 months muna na pag-aralan ko. Dahil gusto ko talaga maging 100% sure. Sa akin that time, during sa pag-aaral ko, walang nag-ano sa akin, nag-i-invite. Hinayaan lang ako na mag-aral. Mag-aral ka. And then, i-discover mo. I-discoverin mo ang katotohanan. So, nag-aral ako. So, within 11 months after ng pag-aral ko, naging malinaw sa akin ang kaisahan ng Diyos. At then, nung naging malinaw na ito, ang next ito yung pagyakap. Ang pagyakap naging sa akin, medyo 50-50 na yayakapin ko ba ito o hindi, or mananatili akong ganito, or pwede naman ako maging Muslim pero hindi ko kailangan yakapin. Yun ang naging pero nung dumating talaga yung guidance, si Allah talaga ang pwedeng lang mag-guide kahit walang magagawa yung knowledge mo without the guidance of Allah. So, naniniwala ako na dumating na talaga ang guidance sa akin ng nag-iisang Diyos na si Allah in the vision. Binigyan niya ako ng 3 panaginip. Vision o dream, na kung saan ito yung pinaka-turning point ko. After knowledge, binigyan niya ako ng sign. At then, after that, 3 signs na sunod-sunod na panaginip, at then doon ako nakapag-decide na yes, gusto ko na maging isang ganap na Muslim officially at wala na akong katatakutan. Naging malinis na sa puso ko, naging malinaw na, at then ready na ako harapin ang mga challenges kung mayroong mga challenges na darating sa akin ahead. Dahil sa pagyakap ko ito, alam ko na kung paano ko haharapin. At then alhamdulillah, nang niyakap ko ito pala ang naging susi ng kapayapaan. Nahanap ko ang missing part ng buhay ko. Alhamdulillah. Natagpuan ko. Kaya alhamdulillah, sabi ko, gagawin ko ang lahat na para ma-share itong guidance na binigay ng Allah sa akin sa ibang tao naman. Start from, of course, from my family, at then sa community natin, sa ating lahat, sa mga nakakinig, lalo na din sa inyo kung kayo man ay nakikinig ngayon. So ito yung way na pagmamahal namin sa inyo bilang in humanity, my brother and sisters in humanity, kung kayo po ay hindi pa kayo nag-i-embrace ng Islam. Of course, to my brother and sister na sila ay sila ay mga Muslim, na sila ay sila ay nagwa-watch ngayon, sila ay nakikinig ngayon sa ating itong discussion natin. Alhamdulillah, dyan sa kalakit, iparating nyo ito din sa yung mga pamilya, sa mga kaibigan na hindi pa sila yumayakap sa Islam. I-share nyo ito, at then gumawa din tayo ng initiative na para ma-convey natin sa simpleng paraan natin. Sige bro. I-check ko lang. No problem bro. Okay. So siguro ang ating sunod na itatalakay ko sa inyo ngayon, no. So nag-share kami ng mga basic faith, no, belief ng Islam. Okay, wait lang. Medyo masikip. Alhamdulillah. So una ay pinaliwanag natin, no, yung mga bagay in terms of logically speaking, kung ano yung mga nagme-make sense para sa amin when comparing different belief. Ngayon naman, inshallah, ay gusto kong i-focus sa yung Islam lang. Sa Islam lang talaga. Ano ba yung mga bagay na maaari ninyong pag-aralan sa Islam na masasabi ninyo na tunay na ito nga ang totoong relihiyon na dapat kong sundin? At kahit doon sa mga Muslim na nanonood, napaka-importante rin ng panonood ng mga lectures, ng mga pag-aaral, na ito ay magpapatibay din sa ating iman, sa ating pananampalataya, para hindi tayo muling bumalik sa kaligawan, no? So ako, halimbawa, simulan ko lang sa inshallah yung mga iba pang mga proof, evidences na aming alam para sa Islam ay i-share natin sa mga susunod na episodes. Pero ngayon gusto kong i-focus muna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagki-claim na siya ay isang propeta. At hindi naman lingid sa ating kalaman na napakarami ng mga tao
na nag-claim na sila ay propeta. Halimbawa, sa recent times lang, kumbaga, wag na nating isama yung mga matagal na panahon na. So, yung mga kilala natin nga, halimbawa si Pastor Kibuloy, ayan, nag-claim siya na siya ay propeta, at sa iba pang mga relihiyon ay meron ding mga tao na nagki-claim sila na sila ay mga propeta. So ngayon, anong kaibahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So kung yung iba, halimbawa ako hindi ko ina-accept na si Kibuloy ay isang propeta ng Diyos, at meron tayong mga dahilan kung bakit di natin i-accept. Siguro kahit hindi tayo magkaparehas ng faith ngayon, ay lahat tayo ay maniniwala na si Pastor Kibuloy ay imposibleng maging propeta. Unang-unas, yung way niya ng pagsasalita ay hindi naaakma sa isang sugo ng Diyos. Yung kanyang mga kilos at gawa ay hindi naaakma sa isang sugo ng Diyos. At naniniwala ako na ang Diyos, kung pipili siya ng taong magiging mensahero niya, ay pipiliin niya yung may pinakamagandang karakter. So from that ay masasabi ko na hindi ko siya tatanggapin bilang isang propeta. Ang tanong ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay nagsabi na siya ay isang propeta, ano yung mga bagay na pwedeng magpatotoo doon sa claim niya? So inshallah ta'ala, sa susunod na lang siguro na episode, natin i-discuss yung mga evidences for Islam. Kung ano yung mga bagay na pwede naming ipresenta sa inyo para mapatunayan na ang Islam ay ang katotohanan. Inshallah ta'ala ay bigyan kami ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, ng kakayahan na maipagpatuloy itong ginagawa namin na podcast. And inshallah sa mga nanonood na brothers and sisters natin, inshallah ay i-share nyo po itong video na ito kahit hindi man sila nakapanood ng live. So since ang kagandahan, ito naman ay masisave pa rin sa Facebook, so pwede nyo i-share yung video, pwede nyo lang panoorin anytime. So ngayon kasi kami ay pupunta sa isang lugar dito sa Bahrain na ginagawa namin tuwing Friday para magbigay ng dawa. So kung ano yung ginagawa namin ngayon dito sa live, ginagawa din namin physically. So pupunta kami sa isang lugar para magbigay ng mga pamphlets, mga books about Islam sa mga non-Muslim friends natin dito sa Bahrain. So inshallah yun muna ang aming gagawin, at sa susunod na lang ulit tayo magkita. Susunod na Friday ulit inshallah, same time around 4 PM Bahrain time. Kung kayo ay nasa Pilipinas, mga around 9 PM inshallah ta'ala. So maraming salamat po sa mga lahat ng mga nakinig, nag-share sa kanilang mga non-Muslim na friends, sa mga nanood at nanatili hanggang sa dulo. At inshallah kung kayo po ay merong mga katanungan, halimbawa yung mga narinig nyo ngayon, meron kayong mga katanungan, pwede nyong i-message sa page, pwede ninyong i-comment, and inshallah sa susunod na episode ay ating yung mga pag-uusapan at susubukan na sagutin kung ipapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So jazakallahu khairan mga kapatid, and see you sa susunod na talakayan. Alhamdulillah.